bidang MQAA at kapatid actor sa Cinemalaya film na Gulay Lang Manong na mapapanood hanggang August 11. At para pag-usapan po yan, kasama natin live, Cedric Juan. Good morning. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Okay, Ced, let's talk about your film. Tell us more about your Cinemalaya film. I know that a lot of people are anticipating you again, watching you again on a film like this. Yeah. Kwantahan mo kami. Well, yung Gulay Lang Manong, directed by BC Amparado, it tackles a lot of sensitive issues. Lalo na yung plight, yung struggle sa mga farmers natin, and also yung access sa alternative medicine. Yun naman siya. And also yung power struggle when it comes to pagpasok ng corruption, ganyan, para mga ganyan yung mga issues. Pero pinanood ko yung trailer, meron namang humor involved no? Oo, no? It's a dramedy. Dramedy. Drama comedy. Is it an intentional thing to insert humor? Kasi para at least, di ba? To lighten. Not to lighten, but I think to shift the energy. Kasi di ba minsan, kunwari, very serious ang usapan. Ako kasi, pag ninenervous ako at sobrang seryoso ang usapan, natatawa ako. Ako din. Is there an intention for that na medyo ma-shift ang energy para hindi lang sobrang seryoso? I think, yeah. Para mas maging light lang yung pag-take natin din sa mga issues. Pero, when I watch it sa gala night namin, parang hindi siya masyadong intentional, pero nandun siya. Yeah. Yung pagpasok ng pan ng bawat mga eksena. It's how they edited it, yung film. Okay, of course, nung tinanggap mo yung material, meron ka ng, sabihin natin, idea or preconceived notion tungkol sa mga issue na banggit mo kanina, plight of farmers, and at the same time, alternative medicine. But watching yung buong material after mong panood ng yung premiere night, ano yung nagbago sa pananaw mo? Alam mo yung nagbago sa pananaw ko, siguro mas naging na-strengthen lang yung pananaw ko when it comes to helping and also yung pagboses natin sa struggle sa mga farmers natin. Kasi nung nag-shoot kami talagang iba yung mga kwento nila. Like for example, may kwento dun na tinanong ko magkano nabibenta nila yung kamatis. Imagine 4 pesos per kilo. Sobrang baba. As in, grabe yung struggle kasi ang daming middleman bago dumating sa mga markets natin. Tanong mo, Ced, with your role, meron ka bang ginawang preparation? Definitely, kasi yung role ko, police kasi siya. So, kailangan yung technicalities, yung protocols ng pagiging police, kailangan ko siyang aralin. And pangalawa, kailangan ko mas maintindihan. Kaya nandun yung mga nag-immerse kami sa pakikipag-usap sa mga farmers. And syempre, nandun na rin yung human side kasi nung character na syempre, ayoko siyang sabihin. So, panoorin na lang. Panoorin na lang. Spoilers. Yes, it's a good... Nag-abang ako yung pagkakasabi kasi ni Cedric, parang sasabihin niya. Wag. Tapos parang, ay, wala pala doon. Binitin tayo. Ako lang kasi, syempre, from one artista to another, alam ko kasi yung pakiramdam nung nagugutom ka pagkatapos ng isang pelikula. Diba? After your win, did you feel even more passionate and hungrier for a project like the one that you're doing right now? Ano ba to? Nung shoot mo ba to after the win or before? Itong summer lang. Nung last May lang. So, tama. Kasi parang pakiramdam ko, okay, mas naging malaki yung audience na napunta sa akin. Parang gusto kong gamitin yung platform para lang sa mga healthy conversations and arguments na sana at the end of the day, maging magandang result siya, both sides. Parang sabi ko, okay, sige, gawa pa tayo ng mga bagay na makabuluhan para sa mga tao. So, ganun na ba ang pattern mo? Parang ever since. Gusto mo talaga ng gambursa, tapos eto nga, Gulay Lang Manong. It's always a conscious effort for you na kung meron kang tatanggaping material, it's something na merong lalim, merong mensahe para sa'yo. Mahalaga. Kung laging may choice. Pero syempre, ang lagi ko iniisip, parang hindi naman 100% papasok lahat ng mga gusto natin. So ako naman, parang kung mabibigyan ng spot and ng choice and privilege na makapag-work, lalo na to voicing something na kailangan natin marinig lahat. Why not? Yun naman yun. And Ced, we are talking about your projects, diba? But speaking of, you have a new project with TV5, your new show. Ang tawag dito sa bagong series ay Ang Himala ni Nino. Kamusta naman yung show? At can you tell us more about the show? Sino si Nino? Si Nino is parang isa sa mga prime artist din na MKA, yung batang sobrang cute. Sobrang cute. Oo. Kaya hindi ko pa sila masyado nakikilala kasi hindi pa ako nag-start sa kanila. Okay. I think mga end of August or third week of August ako magsimula sa kanila. Pero nag-start na sila, I think mga June pa lang. Yeah. Yung character na gagawin ko sa Victor, para siyang may sabihin nating
ang negative ng emotion niya because of what happened to his family. Pero because of this kid, nagbago yung pananaw niya sa buhay. Na parang there's always redemption and also pwede ka magbago kahit masama na yung mga naging past mo. Parang ganun yung... Alam mo yan, ha? Ay, sorry. Sino dito yun? Makaturo agad. Joke lang kasi pwede pa raw magbago sa sama ng ugali. Ay, pero ang ganda kasi sa title pa lang, parang nakaka-inspire na, no? Parang kasi pag sinabahan mo ng Nino at Himala, parang alam mo lang nadadaling ka dun sa space na yon. Said, ano pang mga pwede namin abangan sa'yo? Well, may mga pelikula na mga ginagawa. Hopefully, mag-land siya sa mga target na festival. Yun. And, ayun. So far, I think yung TV, yung gagawin ko ngayon sa TV5, ang Himala ni Nino, yun yung isa sa exciting ako na gawin. Kasi nga, syempre dito sa pamilya natin, dito sa kapatid natin sa TV5. That's right. Exciting. Okay, Cedric Juan, maraming salamat. Thank you, Zed! Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.